Base sa pahayag ng SBP, walang humadlang kay Benny Boatwright. Bakbakan ng Gilas sa Latvia at Georgia, inaabangan na rin ng SBP. Tune-up games ng Gilas Pilipinas, kasado na rin versus Poland at Turkey. Pag-amin naman ng SBP, mataas ang level ng players na nakuha ni Coach Tim Cone at ang sagot kung anong lagay ni Jordan Heading sa Gilas Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Sa paggulong ng proseso ng naturalization ni Benny Boatwright, naglabas ng magandang balita si Ms. Erica D., ang Executive Director ng SBP. Base sa kanyang pahayag, ano ang latest sa isyong yan? Tutukan natin ang sinabi ni Ms. Erica D. sa official Twitter or X account ng Inquirer. Magandang naging pagpupulong namin ni Senator Tolentino. Walang mga reklamong inihain laban kay Benny sa kanilang ahensya na nagbibigay daan para sa kanyang naturalization. Actually, good news yun kasi isang indikasyon po yan na walang kumukwestiyon sa desisyon ng SBP at ng Gilas Pilipinas in particular na isama sa hanay si Benny Boatwright. Ibig sabihin, alam ng lahat na malaki may tutulong niya sa pambansa kupunan, di ba? Sa hinaharap po yan, lalo na siguro kung kailangan niya pumasok dahil wala na si Justin Brownlee. Aminin natin na kalaunan, aalis si Justin. Kakailanganin siyang palitan. Kaya kailangan, meron talaga naka-standby na pwedeng pumalit kagad sa kanya dito kay Justin Brownlee. Pero sa ngayon, nakatutok ang Gilas Pilipinas sa galaw ni Justin. Of course, ganoon naman talaga, di ba? Kaya sana, maging okay ang lahat sa kanya bago ang OQT. Kasi base sa balita, tatagal ng ilang linggo yung kanyang injury sa paa. At habang walang hadlang sa naturalization ni Benny Boatwright, inamin naman ni Ms. Erica D. sa interview ng media na inaabangan talaga nila ang pakikidigma ng Gilas sa Latvia at Georgia. Ano nga ba ang kabuuan ng kanyang pahayag tungkol sa isyong yan? Tutukan natin si Ms. Erica D. sa report ni Olmin Leiva ng Philstar. Nakagrupo tayo sa host team na Latvia at Georgia. Parehong mga powerhouse yan at talagang inaabangan namin ang pakikipagbakbakan sa kanila. Okay, so doon tayo sa looking forward sila sa bakbakan na yan. Actually, iba yung dala niyang excitement Parang dito kasi masusubok talaga ng mabuti yung pasensya ng grupo ng Gilas lalo na sa players, di ba? Masusubukan yung pasensya nila sa paglalatag ng strategy na inihanda ni Coach Tim Cone. Magandang abangan yan kasi yung number 6 na kupunan sa mundo ng Latvia at number 23 na kupunan sa mundo na Georgia, kumpiyansa yan. Kumpiyansa sila na tatalunin ng Gilas Pilipinas. Wala naman duda yon, malakas talaga sila. Kaya siguro kailangan ng team natin ang isang magandang execution ng game plan ni Coach Tim Cone sa operasyon na tinawag ni Coach Tim na Mission Paris. Para sa akin, kailangan talaga nilang pumutok sa tres, bilisan nila yung ikot ng bola, hanapin nila yung tamang player na may pinakamataas na porsyentong makascore bago sila bumato sa basket. Ganun kasi style ng play nila, di ba? Yun ang style ng European players, European team. So gamitin natin sa kanila yung strategy na ginagamit nila sa kalaban. Bago mangyari ang bakbakan ng Gilas Pilipinas at Latvia kasama ang Georgia sa OQT, nakatakda munang mag-regroup ang koponan sa June 22 habang kasado na rin ang dalawang tune-up games. Paano nga bang plano sa isyong yan? Tutukan natin ang Spin.ph. Sinabi ni SBP Executive Director Erica D. sa Philippine Sports Writer Forum nitong Martes na magpupulong ang national sa June 22 sa Inspire Sports Academy sa Laguna bago magtungo sa Turkey at Poland para sa tune-up games. Alam nyo, grabe yung sked Isipin nyo tutulak sila sa Poland at Turkey matapos ang ganap nila dito sa Inspire Sports Academy sa Laguna. 10 araw lang silang gagalaw bago ang Olympic Qualifying Tournament. June 22 yung simula nila. Tapos July 2 to 7 na yung Olympic Qualifying Tournament. Mabigat yung sked nila, yung biyahe mahirap din. Bugbog ka na sa training tapos bugbog ka pa rin sa biyahe, di ba? Pero kailangan kasi nila yun Mahalaga yung tune-up games versus Poland and Turkey. Sila yung magpapatala sa Gilas para sa nalalapit na OQT dito sa Riga, Latvia. Maganda lang siguro sa batch ng Gilas ngayon is 14 sila. Hindi na mahihirapan si Coach Tim na pumili kung sino yung isasalang sa bakbakan. Kung may dapat palitan, may dalawa na silang pamalit, di ba? Walang dudang mabigat ang kakaharapin ng Gilas Pilipinas bago pa sumalang sa Olympic Qualifying Tournament para subukang tumuwid sa Paris Olympics. Pero kung si Ms. Erica D. ang tatanungin, malaki ang tiwala niya sa binuong grupo ni Coach Tim Cone. Ano nga bang paliwanag ni Ms. Erica D. sa isyong yan? Tutukan natin si Ms. Erica sa report ni Roman Sures ng ABS-CBN News. Sa palagay ko, sa ngayon, yung programa ni Coach Tim na yon is working. Nakuha niya ang pinakamahuhusay na talento na meron tayo. Bihira po mangyari yan. In the past, hirap na hirap tayo na yung best players natin nasa iisang team.
Dahil sa mga mas maikling panahon na pagsasanay na yan, mas madali para sa kanilang mag-commit. Kapag andyan na sila, dahil mataas na level na players naman itong mga to, madali silang mag-pick up ng system ni Coach Tim Cone. Okay, so mula mismo kay Miss Erica D, madaling makuha ng players yung sistema na pinatutupad ni Coach Tim dito sa kanyang grupo. Mabilis pumick up ng strategy na dapat gawin sa aktual na bakbakan. Eto mga linyahang ganito ni Miss Erica D ng SBP, nagpapakita to hindi lang ng kumpiyansa sa players, kundi maging kumpiyansa sa magiging laro ng bawat isa, di ba? Kasi sabi niya, hindi nangyayari to dati pero ngayon andito na sila. May ganito na silang players. Madaling mag-adjust and kumuha ng instruction mula kay Coach Tim Cone. May point naman siya actually, no? Kasi nakita na natin yung ginawa ng Gilas sa Hong Kong at Chinese Taipei. Siyempre, iba yung European teams na makakabakbakan ng Gilas sa Olympic qualifying tournament. Pero, mahalaga kasi dito is yung trust na binibigay ng SBP at ni Coach Tim Cone sa players na nakatakdang sumagupa sa bigating Latvia at Georgia. Sa patuloy na pagsagot ni Ms. Erica D sa isyu ng Gilas Pilipinas, hindi na rin niya pinalampas ang isyong sangkot si Jordan Heading na sinasabing naghihintay lang ng tawag para sumama sa hanay ng pambansang kupunan. Ano ang paliwanag ni Ms. Erica D tungkol kay Jordan Heading? Makakasama pa ba siya sa binuong lineup? Tutukan natin si Ms. Erica D sa report ni Roman Suras ng ABS-CBN News. Well, bahala na si Coach Tim dyan. Sa ngayon, wala ang pangalan niya sa 12-man roster kahit dun sa dalawang extrang reserve. Gaya ng nabanggit kanina, ibinigay ni Coach Tim ang mga spot na yun kay Japet Aguilar at kay Mason Amos. So malinaw po yan ha, ibinigay na ni Coach Tim kay Japet at kay Mason yung dalawang reserve spot. Meaning wala nang bakante para makapasok pa sana si Jordan Heading. Si Jordan na naghihintay ng tawag mula kay Coach Tim Cone or kung sino man sa pamunuan ng SBP, di ba? Para sa akin sayang kasi alam ko malaki magagawa ni Heading sa Gilas eh. Pero ang sistema kasi, puno na sila ngayon eh. Wala nang butas para maipasok pa siya sa lineup. Maliban siguro kung maisipan ni Coach Tim na magdagdag ulit ng reserve, katulad nung time ni Coach Chot. Nung time na yan, umaabot ng 22 yung players. Dito sa pool yan ha. Pero ngayon, iba na. Wala na yung ganun. Mas madali ngayon kasi hindi mahihirapan ng coach kung sino yung pipiliin. Andyan na kagad sila. Yung dalawa, reserve na lang talaga sila dyan. So guys, maraming salamat.